Peachy Kapili. And ako naman, former graphic artist ako. Wala akong alam sa multi-level marketing before. Pero dahil, kinarir ko talaga dahil ang laki ng pwedeng kitain dito because of this business. So ako naman, as of now, I'm the current top 1 earner of I Am Worldwide. And I'm also a Mercedes-Benz CLA 200 AMG car achiever. And I've hit my first million in I Am Worldwide in just 6 months. Okay. So, ako, bigyan ko kayo ng konting tips on how to really do the business. Hope you will learn something from this. Kailangan, alam mo to. Diba? Ano bang kailangan kong gawin after I join? Ano bang... Kasi yung iba, after nila mag-join, sobrang nagandahan sila dun sa system. However, hindi nila alam kung ano yung next step na gagawin nila pagka-join nila. So, ito, first step. First step na kailangan mong gawin, you have to be familiar, syempre, dun sa environment, sa schedule, sa uplines mo, sa teams mo. So, kung kanino ka sumali, di ba? So, i-add mo na sa Facebook yung mga ka-team mo, yung uplines mo, i-like mo na agad yung I Am Worldwide page. Yun yung first step. Bakit? Kasi syempre, kapag friends mo sila sa Facebook, kapag na-like mo na yung page ng I Am Worldwide, updated ka sa mga schedules. And at the same time, yung mga post nila, nakikita mo. Nakakita ka ng mga pay-ins, ng mga techniques, kung paano nila ginagawa. So, very important na yung environment, maging familiar ka muna. And wag ka mahihiyang pumunta sa office. So, once na alam mo na yung mga schedules naman, make sure na pumunta ka sa office kapag may mga trainings. Okay? So, ano nga bang goal ko pag ako nagsistart na? Ang first goal mo is to refer 2 persons. Pero, you cannot refer 2 persons nang hindi mo alam kung paano gagawin yung business. Diba? So, paano ko ba gagawin talaga? Paano ba mag-refer? Okay? So, ang first step, kung paano ka makakapag-refer, is prospect list. Yung prospect list, traditional way na to, pero you have to understand na very important na meron kang list of persons na i-invite mo. For example, meron kang piece of paper. Sa piece of paper na yon, ilagay mo lahat ng contacts mo. Whether yung kakilala mo, medyo kakilala mo lang, or bagong kakilala mo lang, or nakakasalubong mo lang sa daan, or yung nagsiserve sa'yo ng order mo pag kumakain ka sa restaurant lagi, dun sa same place na yon. It could be anyone. Basta lagyan mo ng goal yung sarili mo, at least 200 persons. Okay, at least 200 persons. Huwag ka mamili. Huwag ka mamili kung yung ilalagay mo doon, baka mamaya ayaw na ito. Huwag mo isipin yung ganon, baka mamaya wala tong pang capital sa business. Huwag mo isipin na ganon. Huwag mo isipin na, baka ito madami na tong mayaman na to, ayaw na nito ng ganitong business. Huwag mong papangunahan. Okay? So, very important, ang sinabi, list all your contacts. So, ibig sabihin, lahat ng mga kakilala mo at saka yung mga nakakasalubong mo, list mo lang muna lahat sa paper. Okay? So, yun yung first step. Ayan. So, paano ko nga ba sila i-invite? Paano ko sila mai-set ng appointment sa upline ko or sa office? Diba? Gumawa tayo ng prospect list. Doon sa prospect list, naka-segregate yung closest mo or yung mga talaga mahilig mag-business and yung mga hindi mo pa ganun ka-close, diba? Or hindi mo talaga close at all. So, ito, actually, depende kasi talaga sa tao. Wala tayong ito para sa lahat na script. It doesn't work that way kasi iba-iba yung mga tao. So, you have to understand na ikaw yung tatansya kung ano yung fit sa kanya. Kung sa tingin mo business-minded to, pwede straight to the point. Sabihin mo sa kanya, I have a new business and I'm looking for new people to be partners with. Tapos kung halimbawang taga-province ka and bago lang ang I Am Worldwide dyan, pwede mong sabihin na I actually have a business partners from Manila and they are expanding here. So for example na taga Davao ka. So pwede mo sabihin na it's pioneering here in Davao and I'm looking and they are looking as well for more business partners. Baka interesado ka. Ngayon, ang next question dyan is ano yung business na yan? Diba? So, when they ask you, ano yung business na yan, sabihin mo, is actually connected to food cart business and it has something to do with health and wellness distribution.
Okay? Ngayon, pagka sinabi, networking yan, ano? So, hindi mo pwedeng sabihin oo, networking, sali ka. Paano mo nalaman? Hindi pwedeng ganon. Minsan kasi ang tao negative when it comes to network marketing. So, ang goal mo, you have to be creative kung paano mo sila madadala or may set ng appointment. Okay? Ang goal mo lang naman is to set an appointment dun sa upline mo. Then si upline na yung bahala mag-discuss. As long as alam niya na business ang pag-uusapan. Kasi baka mamaya, iset mo ng appointment. Tapos ang sinabi mo naman is, may birthday, nadala mo nga dun sa upline mo, ang sinabi mo naman, naghahanap ng boyfriend, okay, ng girlfriend, o, diba? So, hindi pwedeng ganun. Basta, ang goal mo is to set an appointment na alam niya na business. Kung di man niya alam na business, pwede naman part-time. So, ito namang approach na to, pwede to dun sa mga tao na pag sinabi mo sa kanila business, baka mag-back off sila. Bakit? Kasi pag minsan kasi, ang mga Pilipino, pagka narinig business, sometimes they think it's gastos. Wala akong pera, wala akong time, wala akong budget. Medyo mali yung mindset or connotation when it comes to business, ano? Kasi it's supposed to give you more opportunity and, of course, investment and money, di ba? Pero may mga tao talaga na hindi pa open-minded when it comes to business. So, pwede mo silang invite. Normally, yun yung mga kasama natin sa work. Yan yung mga nag-aaral, students, diba? So, kung may mga kilala ka na nag-work or mga students, ang pwedeng approach na gamitin mo sa kanila is part-time or extra income, additional income, racket, whatever fits the person. Kung halimbawa sobrang tropa mo yan, pare, may racket ako maganda. Okay? Kung halimbawa naman na super close mo yan, sis, meron akong nakitang magandang additional income while we're studying or while we're working. It's up to you kung paano mo sila kausapin. It should not sound like a script. Okay? Kasi kailangan kumonek ka lang dun eh. Ikaw yung nakakakilala sa kanila. So, kailangan kumonek ka the way you really talk to your friends or relatives, di ba? So, pwede yung ganong kapag hindi pa sila open-minded sa business. Pag tinanong, anong klaseng part-time, anong klaseng pwede mo namang sabihin, basta sa food siya, tsaka sa mga health distribution. For example, apply mo si Kuya Jonathan. So, pwede mo sabihin, meet na lang tayo ni Sir Jonathan. Si Sir Jonathan pala, by the way, siya yung tumutulong sa akin para makapasok ako dito sa additional income na to. O, pwedeng ganon. So, kung halimbawa naman ang tumutulong sa'yo dito sa business, si Upline Patsy. So, pwede mo sabihin, wag ka na, yung questions, iset na lang natin ng right time para lahat may discuss sa atin. Kasi ako din may mga questions pa. So, mas maganda, sabay na lang tayo. Nimit ko kasi si Ma'am Patsy. Si Ma'am Patsy, siya yung from Manila pa na nag-expand dito kung paano gawin yung additional income or business. So, kung mapapansin mo, I'm using words, professional words that can attract people. Kasi ang tao, sawang-sawa na yun sa scam. Ang tao, sawang-sawa na yun sa mga, kumbaga, easy money. Diba? Marami na kasing nabalita. So, you have to use professional words in inviting. Very important na maintindihan mo na ang rejection, it's normal. Okay? Kasi baka mamaya, makaunang 2 referral ka, yung first 2 referrals mo, hindi nag-join on the spot, o kaya naman, sabi sa'yo, wala akong time dyan, or anything else, wag mong pansinin yun. You have to understand na there's a right timing for everyone. And of course, meron din proper way kung paano rin sila i-invite. Kung yung first 2 referrals mo hindi na-join, okay lang naman. Marami pa naman eh. Kaya nga ang goal natin is for you to list at least 200 persons. Okay? So ngayon, once you are starting to invite people, i-segregate mo yung sinulat mo na mga tao dun sa paper. Segregate mo dun sa closest mo. Tapos, i-segregate mo dun sa, let's say, itong side na to naman, sa kabilang column naman is yung mga tao naman na hindi mo ganun ka-close, pero lagi mong nakikita, diba? For example, nag-work ka, kabilbing mo, or office mate mo, pero hindi kayo close. Tapos, isang side close naman, tapos sa isang side, mga tingin mo, potential business partners, yung mga tingin mo, naku, mahilig magnegosyo talaga to. So, hatiin mo. Ayan. Tapos, kailangan mo is to set them an appointment in our office or sa upline mo. Okay? Hindi pwede na pag mag-i-invite ka, kakausapin mo. That's a no-no.
Okay? Hindi mo pwedeng, oy, ako, kaklose ko naman to eh. Ako nang bahala dito. So, ang ginawa mo dun sa kaklose mo, oy, friend, sis, lika dito. Meron akong bagong sinalihan, napakaganda. Hindi pwede yung ganun. Ang rule natin, do not say anything unless you can explain everything. Okay? So, nagsistart ka pa lang. So, ang goal mo, makadalawa. Para makadalawa ka ASAP, set mo ng appointment. So, para mas mapadali sa'yo na makuha yung first two mo, ito yung isang bagay na hindi mo pwedeng kalimutan. Okay? So, ito yung, kumbaga, secret kung bakit yung iba maraming na re-refer, and ito yun naman yung downfall na iba kung bakit konti lang na re-refer nila. So, itong magical word na to ay excitement. Okay? So, you have to be excited when you are inviting or referring your friends and relatives. Why? Kasi kapag nagre-refer ka at kabado ka, syempre wala yung confidence. Diba? Pagka kabado ka, parang may papansin lang, ba't kinakabahan to? Anong meron? Hindi ba okay yung nire-refer niya? Diba? So, kailangan nandun yung excitement. Nandun yung confidence. And at the same time, huwag kang maghahabol. Okay? Huwag kang maghahabol. Ibig sabihin, kailangan pagka magre-refer ka, don't give in all the information. Sabi ko nga, the best way is to set an appointment. Okay? Ganun lagi. And, yeah, so yun. Excitement. Dalawa pala siya, no? Excitement and confidence. Kasi kapag excited ka, syempre, confident ka. Pag confident ka, you should be also excited. Kasi mamaya confident ka nga, hindi ka naman excited. Medyo low yung aura mo. It's not enough pa rin. So, kailangan excited and confident ka. Okay, minsan may mga close friends tayo na actually anywhere pwede mong hatakin. For example, nood ng movie. Tara manood tayo ng movie. Anong movie? Yung The Flight of ganito, ganyan. Ano yun? Hindi ko pa napapanood yung movie. Hindi ko pa nakikita yung trailer ng movie na yun. Maganda ba yun? Ikaw, anong sugot mo? Ang sugot mo, oo, basta magtiwala ka lang sa akin. Maganda yun, nakita ko na. Diba? So, meron kang conviction. So, pagka nag-invite ka, kailangan ganun din. Hindi pwede yung halimbawa mag-invite ka. Friend, sama ka sa akin, meron ako nakitang magandang business. Talaga? Sabi sa'yo ng friend mo, anong business yan? Tapos hindi ka na makasagot. Basta ano lang, pinakita lang din sa akin eh. Hindi pwedeng ganun. Kailangan confident ka. So pag tinanong, anong lasang business yan? Basta. Maganda, sobra. So, ibig sabihin, kapag naramdaman ng friend mo na confident ka, ibig sabihin, maganda talaga yun. Siya mismo mahahawa. So, pwede mo i-tee-up ngayon yung business. Basta, maganda sobra. Tapos, hindi kailangan ng sobrang laking puhunan. Pero, ang maganda doon, sure, pwede kang kumita. Siyempre, next na tanong niya dyan, talaga, sure ba yan? Baka mamaya, ganito, ganyan. Ang dami na sasabihin yan. So, ngayon ang goal mo is to cut the conversation and set it in an appointment. Ganun lagi. Okay? Once you've captured the attention, ang next goal mo is to set an appointment. Okay? First is to give curiosity. Give a little bit of detail to catch their attention. And then, set an appointment. Ganun lang lagi. Okay? So, depende sa'yo kung ano yung fit dun sa friend mo. Kasi baka naman mamaya sobrang professional niyang friend mo. Tapos, ang ginamit mo yung basta lika, basta sumama ka na lang. Tapos, hindi mo naman pala ka-close. Diba? So, hindi pwedeng ganun. Hanapin mo kung ano yung fit. I hope may natututunan kayo dito sa video na to, no? So, anyway, ang next na topic naman natin is how to set an appointment properly. Okay, how to set an appointment properly. So, nakuha mo na yung attention. Na-curious na siya. So, next is, paano mo naman isiset ng maayos na appointment? Diba? Yung iba kasi ang nangyayari, nabibigyan na nila yung full info, hindi na nila maset ng appointment. Ayaw na makapagkita, bakit? There's no use. Alam na nila yung information na kailangan nilang malaman para makapag-decide sila, diba? Kailangan nandun yung curiosity and excitement, okay? So, ngayon, pag isiset mo ng appointment, number 1 rule dito, huwag kang open-ended question. Ano yung open-ended question? Example, tinanong mo, kailan ka pwede? It's an open-ended question. Hindi pwede yung ganun.
Bakit? Kasi ang hirap sagutin nun kailan ka pwede. Ang tao laging busy, laging may schedule, 'di ba? So, you have to give an exact choice kung kailan. And at the same time, kailangan pakita mo na busy ka dun sa business. Hindi yung, anytime pwede ako, sige, text mo lang ako. Hindi pwedeng ganon. Kailangan maintindihan niya na it's a very important business and kailangan ng appointment. Okay? So, pwede mong sabihin sa kanya, example, sige, parang okay yan, sige, sama ako, papakinggan ko, kailan ba yan? Bawa, tinanong na gano'n. Sabihin mo sa kanya, actually, teka, check ko lang yung calendar ko, ha? So, check mo kunyari, kahit wala ang schedule. So, check mo yung calendar mo. Tignan mo ngayon. Sabihin mo sa kanya, available ako ng Monday to Saturday. No? Hindi pwedeng ganon. Okay? So, sabi ko nga sa'yo, kailangan you will sound credible as well. And kailangan maramdaman niya from you na yung business seryosohan. Okay? Nang hindi siya na-neglect. So, pwede mong sabihin sa kanya, available ako ng Monday at saka Saturday. Ano bang mas prefer mo? Weekend o weekdays? Okay? So, sasagot siya. Halimbawa, sinabi niya, actually, mas prefer ko ang weekdays. Okay. Night ba o after lunch? So, bibigyan mo na siya ng idea. So, halimbawa, sinabi niya, sige, mga weekdays ng after work, ng mga 7 p.m. O, dinaset mo na yung appointment. Diba? So, kailangan ganun. What if naman sinabi niya, ay, ako, friend, hindi ako pwede ng Monday tsaka ng Saturday. Talaga, teka, check ko lang in-betweens ba? Meron ka? Kasi meron akong schedule available to schedule on Thursday and, Thursday. Baka pwede ka naman na ng Thursday ng gabi. Ikaw na yung mag-set. Okay? Ikaw na yung mag-set pagka ganun. Wag open-ended lagi. Kailangan, it's either sa simula, may choices siya, tapos ikaw na yung mag-set. So, halimbawa, sabi, sige, go ako Thursday. Okay. O Thursday, saan tayo? Kung kaya naman pumunta ng office mo na i-set. Okay? Office na. Para makikita niya, nandun yung office mismo, makikita niya yung mga nasa pictures, makikita niya yung mga products, yung cart, yung mga top earners, nandun na, yung mga kotse sa picture, diba? So, mas maganda na set mo na ng office. Ngayon, pag isi-set mo ngayon sa office, syempre, make sure na yung sineset mong time, available yung magtotalk or magdi-discuss ng business, which is your upline. Okay? Kasi again, sa simula, hindi ka muna pwedeng mag-discuss. So, make sure mo na available siya. So, ang technique din dyan, para masigurado na hindi siya magka-cancel, pwede mong sabihin na, uy friend, sure to ha, so Thursday, ibubook na kita. Isiset kita ng appointment dun sa mentor ko dun na tinutulungan ako dito sa business. Ngayon, titignan ko din kasi baka mamaya full yung schedule niya. Ang dami kasi talagang appointments nito. Ito kasing kakausap sa atin, kumbaga, master niya na yung business. So, ang goal niya na lang talaga ngayon, tumulong na lang din sa mga tao. So, ang dami nagpapatulong sa kanya. So, let's make sure na pag sinet natin to, available ka ha. So, mamaya, magpapasked na ako sa kanya ha. So, Thursday, 7 p.m. tayo sa office. Huwag ka malilate. Meet na tayo 30 minutes before. Ha? So, ganun kailangan. So, at the same time, nagawa mo yung tee-up. Ano ba yung tee-up? Tee-up, ibig sabihin, build up. You have to build up the person that will discuss the business to your client. Okay? Your client might be someone professional na doctor, lawyer, manager, business owner. It could be, he could be anyone. Pero, ang point is, kailangan ma-tee up or ma-build up mo yung person na magdi-discuss. Pagka nalaman niya na itong taong magdi-discuss sa kanya, very important person, syempre, di ba, pagka may imimi tayo, tapos nalaman natin na very important person at busy, bibigyan talaga natin ng time, di ba? Tsaka at the same time, pagka alam natin na important person imimit natin, gusto talaga natin mamit eh. Di ba? So, kailangan ma-build up mo yon. Yun yung sasabihin mo. Okay? So, very important yon. Ngayon, kapag nag-meet na kayo,
Paalala mo ulit, di ba, magkikita kayo at least 30 minutes before no schedule. Paalala mo ulit, uy, yung kakausap sa'yo. So, i-build up mo. For example, ang kakausap is si upline team. Uy, yung kakausap sa'yo, huwag ka magugulat ha. Medyo bata pa yung itsura nito. Actually, bata pa talaga siya. Pero young entrepreneur kasi siya. Okay? So, kahit bata to, ang laki na ng kinikita nito dito sa business. And kung top earner siya, pwede mong sabihin. And one of the top earners as well. So, hindi kailangan ng exage. Okay? Hindi kailangan ng exage. Sabihin mo lang yung totoo. Pero, make sure na ititi up mo siya. And, huwag mong gagawin in front. Huwag mong gagawin in front ng upline mo. Make sure na gagawin mo siya before pa sila mag-meet. Okay? So, halimbawa naman, paano kung yung magdi-discuss hindi pa top earner? Diba? O di sabihin mo lang, itong taong to, ito yung tumutulong sa akin sa business. Pwede mo sabihin na buti nga nakapagpa-schedule tayo dito. Ang dami kasi yung tinutulungan nito. So, make sure mo na makikinig ka, ha? Yung cellphone mo, mamaya muna, pakinggan muna natin to, ha? So, kailangan ganun. I-briefing mo na siya bago pa mag-start. And then, pag nag-meet na sila, wag mong gagawin example. Lawyer. Uy, upline. Pa-joinin natin to, ha? Lawyer to. Ibang klase to. Iba yung connection nito. Huwag ganun. Bakit? Kasi mahihiya na mag-present si upline. Tapos hindi naman kinig si client. Okay? Mga basic lang yan. So, yan yung tinatawag natin na build up or tee up.
na nandun yung full info para mabilis. And make sure to set the appointment at least a day before. Huwag ka magsiset ng ngayon na, 30 minutes see you Hindi pwedeng ganun. Okay? So, I hope you're learning, may natututunan ba kayo? I hope you're learning sa mga sinasabi ko.